Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Jonathan Gabe ng CRC Calambada Church na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay mula sa Langit. Ang araw-araw na pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayon, umagang ito, ay part pa rin po ng ating Judges series. At ang title po nito ay Gideon's Assumes or Hopes for a Hereditary Rule. At ito po ay matatagpuan sa Judges chapter 8 verse 31 to 32. Ngunit bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin na makarinig kami na inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang nais niyo iparating sa amin ngayong umagang ito. Mapagbulay-bulayan at may apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming pagsama't panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Basahin ng Judges 8:31 verse 32. At ang kanyang babae na si Shechem ay nagluwal din sa kanya ng isang anak na lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Abimelech. At si Gideon na anak ni Joas ay namatay sa mabuting katandaan at nailibing sa libingan ni Joas sa kanyang ama sa Ofra ng mga Abizerita. Si Gideon ay isang bayani ng pananampalataya. Ginamit siya ng Diyos upang talunin ng mga Midianita sa isang himalang paraan. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay, makikita natin na may mga bagay-bagay na hindi niya naayos ng maayos at ito ay nagbunga ng problema sa susunod na henerasyon. Ang tanong, paano tayo magtatapos at ano ang may iwan nating epekto sa ating pamilya at sa susunod na henerasyon? Number 1, hindi maayos na desisyon ay may pangmatagalang bunga. Judges 8 verse 31, nagluwal ng anak si Abimelech. Si Abimelech ay bunga ng isang relasyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya lumaki sa tamang pundasyon ng pananampalataya. Galatians 6 verse 7, ang tao ay magaan ng kanyang itinatanim. At ang makukuha nating aral sa ating mga binasa, ang mga desisyon natin ngayon lalong-lalo na sa pamilya, relasyon at buhay espiritual ay may epekto hindi lang sa atin kundi sa susunod na henerasyon. At ang ating aplikasyon doon sa ating binasa ay ano ang itinatanim mo sa buhay mo ngayon? Ang mga anak mo ba ay nakikita ng Diyos sa inyong pamumuhay? Number 2, maaaring magtagumpay sa simula pero mabibigo sa pagtatapos. Judges chapter 8 verse 32, si Gideon namatay sa mabuting katandaan. Sa panlabas maganda ang pagtatapos. Mahaba ang buhay, marangal ang libing. Pero sa loob, may iniwang problema si Abimelech na magiging sanhi ng kanyang kaguluhan. Basahin natin sa Matthew 24 verse 13. Ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang makukuha nating aral sa ating binasa sa Matthew ay hindi sapat ang magandang simula. Dapat maganda rin ang pagtatapos. At ang aplikasyon natin doon ay hindi porket matagal ka na sa ministry ay okay ka na. Kailangan mula hanggang dulo, tama ang puso at pamumuhay. At number 3, ang pamana mo ay hindi lang sa ari-arian kundi sa spiritual na impluensya. Iniwan ni Gideon ang kanyang pamilya pero hindi malinaw ang spiritual legacy. At ang naging resulta doon ay ang anak niya si Abimelech ay naging marahas at mapangahad ng kapangyarihan. Basahin natin sa Proverbs 22 verse 6. Turuan mo ang mga bata sa daang dapat niyang lakaran. At ang aral natin makukuha doon ay ang pinakamahalagang pamana ay hindi pera, hindi pananampalataya. Ikaw ba ay nag-invest sa spiritual growth ng inyong pamilya? May discipleship ba sa inyong loob ng tahanan? At number 4, ang compromise ay nagbubukas ng pintuan sa kaguluhan. Ang relasyon ni Gideon sa babae sa Shechem ay isang compromise. Ang maliit na compromise ay naging malaking problema. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ang nag-aakalang siya ay nakatayo ay mag-iingat baka siya ay mabuwal. At ang aral na makukuha natin doon ay ang kasalanan na tila ay maliit ay maaaring magbunga ng malaking kapahamakan. At ang aplikasyon doon ay may compromise ka ba na tinotolerate? Ito na ang panahon ngayon para putulin ngayon. At sa ating conclusion, si Gideon ay ginagamit ng Diyos na makapangyarihan pero ang kanyang buhay ay paalala. Hindi sapat na nagsimula ng tama, dapat nagtapos din ng tama. Ang buhay natin ay parang may ripple effect, umaabot sa susunod na henerasyon. Ano ang kalagayan ng ating pagtatapos kung ngayon ako isusuriin? May mga decision ba ako na maaari makaka-apekto sa aking pamilya sa hinaharap? Ano ang spiritual legacy
na iniwan ko. At ang challenge po natin sa ating topic ngayon ay ayusin ang anumang compromise sa buhay. Palalimin ang relasyon sa Diyos, mag-invest sa pamilya at sa susunod na henerasyon. Tapusin mo ang laban ng may katapatan at kabanalan. At tayo magdasal na po para sa ating closing prayer. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Tulungan mo po kami na hindi lamang magsimula ng tama, kundi magtapos ng may katapatan sa iyo. Linisin mo ang aming puso sa anumang compromise. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, lalo-lalo na sa aming pamilya. Nais namin mag-iwan ng pamana sa pananampalataya sa susunod na henerasyon. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat hanggang sa wakas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na inyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli, ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan ito at pagbulay-bulayan. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, and click the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Brother John Nathaniel Gabe po na CRC Calamba Daughter Church. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.